Hello, magandang hapon, magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. Good morning sa mga regular nating subscribers. Maraming salamat sa pagpatuloy ninyo na pag-suporta dito sa channel ito. Thank you also sa mga bago nating mga viewers. I hope you will visit Justin Talk News PH regularly. Then, this morning, marami tayong pag-usapan. We will focus dito sa nangyaring kaguluhan sa Kongreso. We're expecting na magkaroon ng malaking pagbabago dyan sa Kongreso. So, bago ang lahat, I would like to request, before anything else, paki-like naman, pakipindot yung like. Then, of course, kung meron kayong gusto ninyo itong video na to, paki-share naman to sa mga kaibigan ninyo. Then, of course, the most important of all is to share, is to subscribe dito sa video na to. Dito sa channel na to, I hope you will follow this channel, Justin Talk News PH. Paki-subscribe kahit isa-isa lang, okay lang sa atin. So, good morning din sa mga OFW na nasa iba't ibang parte ng ating mundo, especially sa US where we have a lot of subscribers in the US and Canada. Thank you for coming over to this channel regularly. This morning, ang pag-uusapan natin, itong nangyayaring brewing storm dyan sa Kongreso. Dahil ngayon, maraming revelation ito si Tiangco. Meron na palang talagang hidwaan dyan sa loob ng Kongreso. At ngayon lang, it was mentioned by Tiangco in an interview na yung mga kadahilanan sa kanilang pagkatalo sa Mindanao. So, it leads to the breaking up ng super party, ang party ng alyansa, and supposed to be, this is the majority party na dapat nangunguna sa eleksyon na to, pero dahil sa mga maraming kadahilanan, baliktad ang pangyayari. So ito ang mga revelations ni Toby Tiangco, ang campaign manager ng alyansa ni PBBM. So, bakit nagkaroon ng hidwaan itong dalawang kampo? Right now, this is a faction of Toby Tiangco, because there are a lot of congressmen na lumapit kay Toby Tiangco at nagsasabi na susuportahan siya kung he will bid for the speakership of the House. At ito alam ni Martin Romualdez. Paano ito nagsimula? Doon sa una niyang revelation na ayaw talaga niya yung impeachment. Not because pumapabor siya ni BP Inday Sara. Favor siya ni BP Inday Sara. At yun ang sinabi niyang dahilan ng pagkatalo ng alyansa sa Mindanao. Nagsimula kasi yan sa revelation niya doon sa budget. Kasi ang budget ng Pangulo, budget ng inaprubahan ng Kongreso at Senado, pinakialaman ni Martin Romualdez. Yun ang declaration ni Toby Tiangco. Nakikialam sila. At dito, nakita natin na ginamit nila yung budget na yan para ikumbinsi ang mga congressman na bumoto for the impeachment of BP Sara. Napakalaking shall we say pagre-reveal yan na talaga ginamit nila ang pera. Anong klase mga tao ito? Hindi pala based sa prinsipyo o dahil sa isang corruption na ginawa ng isang public official, ibase mo ang dahilan para ikaw ay mag-file ng impeachment sa isang sa tingin ninyo official na lumabag
sa batas against graft and corruption. Dito pala, it is merely a political move or motive or purpose ang paggamit mo ng budget. And these budgets are inserted into the dyan sa 2025 budget para magamit for the impeachment ng VP Sara. Kaya nagkaroon ng problema dahil daw yung ibang budget, this is amounting to 209 billion. Yan daw ang pinangako ni Martin Romualdez doon sa mga congressman. But hindi lahat na-release sa mga congressman. Kaya nga daw yung ibang congressman hindi talaga nakapag-kampanya for the candidacy of the Alliance sa senatorial bids. So yung 90 billion daw, nakatingga yun. So nakita ninyo kung paano nila ginamit ang budget para sa political motive nila para masira si Vice President Sara. Yun lang ang purpose doon sa pera na yan. Hindi talaga para itulong sa mga tao. Yan lang ang purpose. Ngayon, itong conditional release daw ng pundo, budget para sa mga congressman na pinangakuhan are intended for projects. Talaga? Intended for projects? Or intended for ayuda para i-prop up ang kanilang mga kandidatura nung nakaraang eleksyon. Ang purpose lang talaga noon para sa campaign nila. So nakita natin ngayon na yung perang ginamit nila sa kampanya ay galing sa budget natin. Di ba? Para pagnanakaw yan sa kaban ng bayan. Sipin mo. Sabihin nila para daw sa mga projects. Hindi ka na pwede mag-execute ng project during that time dahil election time na. So dinala yan nila sa mga ayuda, yung pera na yan. So nakikita na natin kung ano talagang klaseng kongreso ang meron tayo. At ito pinamumunuan ng isang buhaya na walang intensyon kung hindi magkamal na maraming salapi galing sa pera ng bayan, mga buwis na binibigay ng taong bayan para sana sa kapakanan ng mismong mga taong bayan na dapat nilang siservisyuhan. So ito, kitang-kita. Ngayon, nang tinanong si Tubi Chanko, bakit hindi siya pumirma? Wala siyang sinabi pumirma for the impeachment ng VP Sara. Hindi naman niya sinabi na I'm pabor siya ni Inday Sara. Ayaw niya ma-impeach. Ang sinabi lang niya na hindi niya kayang basahin yung impeachment documents na binigay sa kanya. Papirmahan ka agad. Yun ang sinabi niya. So ibig sabihin, ganun din ang kaso ng mga congressman na yan. So questionable nga talaga. Paano mo mabasa yung dokumento na yan? Ito naalala ko, isa sa mga sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na it is impossible for him to read 200 pages, 300 pages of the complaint. So paano mo paninindigan yan, pipirmahan yan kung hindi mo nabasa? Tama. Yan. Testamento yung sinasabi ni, this is to confirm that talagang hindi nila nabasa yung impeachment complaint, yung mga kaso na yan, kung anong ebidensya ang nandyan sa kaso na yan, kung anong mga kaso, anong mga reklamo ang sinampak. Kasi hindi nila nabasa eh. Tapos pinanumpaan kaagad nila na hindi naman nila nabasa. Dahil sinabi ito, Bichanko eh, paano ko pirmahan yan? Tsaka siya may apprehension dyan sa impeachment complaint na yan, impeachment case na yan. Sinabi niya na nung October pa lang, nagpa-survey na sila. During that survey, lumabas na siyam out of the 12 senators ng alyansa ay pumasok dyan sa survey na yan, na ibubuto ng mga taga Mindanao. At tandaan natin na itong Mindanao vote is 24% doon sa lahat na mga butante ng buong Pilipinas. 24%. So napakalaki. Around 1/4. 1/4 sa lahat na boto
ng buong Pilipinas ay galing sa Mindanao. So strategic, ah, laking contribution dun sa total amount, total votes na magagarner ng isang kandidato. So, ang nangyayari, nagpa-survey ulit sila. Nung may isampa, nung February 5, yung impeachment, nagpa-survey sila after that filing. Kasi sinabi na niya na huwag ninyong i-file. Kasi daw, yan din ang kagustuhan ni PBBM. Noon, sinabi ko na hindi ako maniwala na hindi na nag-usap sila. Hindi sila nag-usap ni Martin Romualdez with regard to that issue na hindi talaga gusto ni PBBM yung pagsampa ng impeachment case kay BP Sara. I don't know kung ganyang katotoo yung sinasabi ni Toby Chanko na hindi alam ni ni PBBM ang nangyari. Hindi niya hawak. So makikita natin gaano ka-weak si Presidente. Hindi niya hawak ang Kongreso. Pati daw yung mga insertions na yan na nang dumating ang budget sa kay President Marcos, talagang hindi niya ni-release yung conditional release, hindi niya pinirmahan. Kaya nga natingga yung 90 billion, imagine, nalabas yung more than 109 billion sa ibang mga congressman. Kaya daw, ang nangyari, marami talagang hindi nakapagkampanya, especially diyan sa Mindanao, na mga congressman for the senators of Alianza. Ganun ang nangyari. Yun ang sabi niya. Kasi ayaw talaga daw ni Presidente yung impeachment para kay BP Inday Sara. Hindi kaya ito palusot lang ngayon na nakita na nila yung resulta. Sabi ni Toby Chanko, nung survey sila after February 5, nakita nila doon sa survey na 4 na lang na senador ang pumasok sa Mandato 12 after that. Tapos, dinagdagan pa ng pag-kidnap nila kay President Duterte. Kaya, talagang, pero hindi siya nagko-comment doon sa with regards to the kidnapping, sa impeachment lang. Sabi niya, talaga daw diyan nagsimula. Para sa kanya, mabigat yung dahilan, yung backlash ng mga tao sa impeachment ni BP Sara. At parang piniplay down niya yung pagka-kidnap ni President Duterte. Para sa kanya hindi mabigat yun. Mas mabigat yun. Kaya nga yun ang nagtapos ng alyansa diyan sa Mindanao. Kaya nagkaroon ng 12-0 diyan na buto sa Duterte. 12 plus 2. Kaya naging 12-0 ang alyansa dyan sa Mindanao. So, yun doon sa sinabi niya na ayaw talaga ni PBBM, bakit hindi niya in-insist siya ang presidente? Dahil daw pinakialaman daw yung budget na nagiging conditional release kung bubuto kayo for the impeachment of BP Sara, i-release namin yung budget nyo. Pag hindi, hindi namin i-release. So, ganon ang point. So, ibig sabihin, yung ni-release na iba, may approval si PBBM doon. O, paano mo sabihin na malinis ang kamay ni PBBM? Diba? Nag-release siya. Pero itong, naiiwan na 90 billion, na hindi daw, na-hold daw, ano kayang reason? Bakit na-hold yun? Ang ibig sabihin, gusto nilang malinis ang pangalan ni PBBM na hindi talaga siya kasama dyan sa impeachment at saka sa budget. Na itong mga budget na to, ang pagbigay ng pundo dyan sa mga congressman para pang-ayuda nila for the election, and the past election, was merely for the purpose of siding with Tambaluslos for the impeachment of BP Sara. So, talagang dinodole out nila, binibigyan niya sa congressman para bumuto lang against BP Sara. So, nakikita na natin kung anong klase ng mga tao ito.
talagang ginamit ang pundo. I don't know kung meron bang legal action na dapat gagawin yung mga abogado ni BP Sara, or kasi nabuyang-yang sa publiko na yan pala ang purpose ng pagpasa ng pundo na yan, ng budget na yan, para lang talaga masira si BP Sara. Nakita na natin. So ngayon, galing from a source na talagang hindi nila mapasubalian, kaya mahirapan sila pagdepensan yan kung mayroong magreklamo sa kanila with regard to that matter, na talagang ginamit ang pundo para lang sa pamumulitika. Ngayon, ang nangyari, dahil nga siguro maraming hindi nakatanggap ng pundo, ang ibang mga congressman, lumapit sila kay Toby Chanco at hihinikayat, kinukumbinsi si Toby Chanco na tumakbo sa speakership diyan sa Kongreso para mapalitan si Tambi. So ngayon may brewing conflict dyan ngayon. Merong ongoing storm coming dito sa Kongreso. Ayun nga ang tanong dyan. Kasi marami daw lumapit sa kanya. Then nakaraang araw, nagkaroon ng loyalty check ito si Tambaloslos. Nagpa-dinner yata siya dyan sa Shangri-La, Makati. Yung nga, sabi daw ng ibang mga supporter ni Toby Chanco, kung atin ba sila, sabi ni Toby Chanco, wala pa na ako intention dyan na maging speaker. Pero kung marami kayong magkumbinsi at openly sabihin nyo sa public, sa Kongreso na gusto niyo siya ang papalit, papayag daw siya. Yan ang underline na doon sa mga sinasabi niya. If you read between the lines sa mga sinasabi niya, tatayo kayo na gusto niyo na ako ang magiging speaker. Ganon lang ang gusto niyang sabihin. Ayaw pa niya madiretso. Sinabi niya, pag hindi kayo pumirma dyan sa loyalty check na ginawa ni Tambaloslos, pag-initan kayo niyan. So, parang nagdadalawang isip pa rin siya. Pero kung nasa side niya yung presidente, ba't matatakot siya? Diba? Siyempre, si PBBM, alam naman natin na walang political will yan. Weak na yan. At sa ngayon, makikita mo na limdak na siya. Hindi niya kayang hawakan ang mga tao niya. Hindi niya kayang hawakan ang buong Kongreso. Lalo na ang Senado, hindi niya mahahawakan yan. So nakita na natin kung anong klaseng presidente ang meron tayo. Kung talagang ayaw pa niya na ma-impeach si BP Sara, bakit hindi niya pinigilan? Bakit hindi niya pinigilan? Ang tagal-tagal nakatingga yung mga complaints dyan, yung 4 na complaints ng mga congressman. Bakit hindi niya pinigilan? Yun ang tanong dyan, kung gaano siya kalakas. Kaya siguro dito binasi ni Senator Amy yung sinabi niya na nagpatakbo ng Pilipinas ay hindi na ang mga Marcos. Ang dahilan dyan, dahil weak ang kapatid mo eh. Hindi niya kayang i-exert ang kanyang power, ang kanyang karapatan as a president, ang kanyang responsibilidad as president ng bansa na to, na dapat siya mag-decision sa mga matters na napaka-crucial para sa national interest. At yan nakikita natin dito sa budget. Diba? Ang tanong dyan, baka naman itong 90 billion nga naiwan, as a gift na lang yan, i-release din yan doon sa mga congressman, gagamitin ni Toby Chanco yan. Sige, i-release namin yan. Basta, kung magbutuhan na para magkaroon ng pagpalit ng speakership diyan sa Congress, bubuto kayo para sa akin. Diba? Kaya yun ang dilema ngayon ni Tambi. Paano niya gagawin yun? Kasi nakikita na meron ng break up ang alyansa. Biniblame ng mga ibang senator na pabor kay Tambaloslos, si Toby Chanco, na hindi daw renewal out. Hindi renewal out yung campaign sa Mindanao. Sabi ni Toby Chanco, pag i-roll out namin yan, ang mga congressman, delikado sila kung haharap sila sa mga tao na galit dahil nga sa pagka-impeach ni BP Sara at lalo na sa pagkidnap ni President Duterte.
Oh. Yun ang reason niya, natakot daw. Kaya nga, hindi na niya gaanong nag-initiate ng mga campaign rally sa Mindanao. Kasi useless daw eh. Yung mga tao emotionally attached na sa kanilang decision, sa galit nila sa pangyayari na nakidnap si President Duterte at na-impeach si VP Sara. Oh. So, yun ang reason niya. Bakit hindi niya talagang tinudo yung kampanya doon? Dahil useless na raw eh. Di ba? So, may epekto yung ginawa ng mga tao na street tayo Duterte at talaga yung nangyari kay President Duterte, napakalaki ng impact. Doon sa mga previous vlog ko, sinasabi ko na yan, isa yan sa mga motibo na sa tihiya na ginamit ni President Duterte para matalo talaga itong alyansa. Sinabi ko na dati yan. Hindi kaya at the back of the mind of the President, former President Duterte, na this is the only way. Kasi sinabi na rin ni Chubby Chanco, November, napakataas ng positions ng mga senatorial bids ng alyansa. So there's no way for makasilat siguro si Bongbong at saka si Bato de la Rosa. But after sa pangyayaring iyon na makidnap si President Duterte, talagang bumaliktad lahat ang pangyayari in favor of the Duterte. Kahit nasabihin natin na dinaya sila, but ongoing pa naman ang reklamo. At itong Duterte, most of them are lawyers. So, they are formulating something na para i-submit yan sa Comelec. At siguro, baka magpa-recount sila. Kasi may basihan eh, yung pangyayari na yon doon sa recount. Ngayon, yung ang revelation ni Chubby Chanco. So, ultimately, ma-break up itong Kongreso. I don't know kung merong way si PBBM na mapatch up yan. Pero I don't think na darating sa point na yan. Kasi, yan na nga, itong remaining na 90 billion siguro, baka yun ang gamitin ni Chubby Chanco para siya maging speaker. Diba? Kasi may naiwan eh. At ngayon, kahit na hindi openly sinasabi ni Chubby Chanco na may interest siya para, sinasabi na lang niya kung kayo mag-demand, yung mga congressman na iba na gusto siya maging speaker. Kung mag-speak up kayo na ako ang magiging speaker ninyo, papayag siya. Di ba? So, talagang naka-hide lang yung intention niya para hindi halata. At ito, napakagandang pangyayari dahil ngayon pa lang nakita na natin kung anong dahilan dyan sa impeachment. Dapat pa ba ituloy yan? Kung talagang ang intensyon ni PBBM na hindi noon pa, medyo tulit dahiro na siya ngayon, pwede nga ipatigil yan. Sabihin niya na i-withdraw na yung impeachment yan sa kung meron siyang political will to do that. Sabihin niyo, wag na isampa yan sa 20th Congress, sabihin ni PBBM. At yan na isa sa mga strategiya siguro na maibsan itong kanyang pagbagsak. Ultimately, ang mga tao unti-unti na talagang completely convinced na wala talagang kakwenta-kwenta itong administrasyon na to. Itong impeachment na ito parang malabo nang mangyari. Dahil sa mga issues na yan, yung sa budget, nakita na binayaran pala kayo para lang kayo kumampi dyan sa impeachment ni VP Inday Sara. So anong klase yung mga congressman kayo? So napakahalaga ng revelation ni Chubby Chanco. Alam na natin may bagyong darating dyan at yan ang magwasak completely ng administration ni PBBM between the executive at yung House of Representatives. Hindi yan mag-back down si Tambaluslos. Lalaban yan, hahanap ng paraan yan. Kaya totally mawarak na yung partido nila, super majority. So tamang-tama darating itong mga supporter ng mga Duterte diyan sa Senado at sa Kongreso, then a real opposition will be formed. Kaya yung iba mapolarize yung mga partido dyan,
it will form mga blocks na. So mawala na yung supermajority, mabubura na yan, yung alyansa na yan. The same way dito rin sa Senado. So hindi ko nakikita na matuloy talaga yung impeachment na yan sa 20th Congress. Pwede dito kay Chis Escudero dahil may banta na rin siya, napapalitan ng ni Tito Soto. Maraming lumapit daw kay Tito Soto na yung mga incumbent na gusto na palitan si Chis Escudero. So ngayon, napakagulo ng isipan ni PBBM kung anong gagawin niya. Kasi both houses ay may problema doon sa leadership. Payagan ba niya palitan si Chis Escudero dito kay Tito Soto na medyo iwan ko lang kung kayang hawakan ni Lisa Aranita si Tito Soto na yung utos ni Lisa Aranita susundin ni Tito Soto. Siguro, hindi naman siguro lahat. Sa tagal na niya sa Senado, kahit sabihin natin wala naman talagang definite na batas na nagawa yan na impacted the lives of Filipinos. Diyan lang yan sa functionality ng Senado, ang pagdala ng Senado doon sa mga batas na mga legislation na ginagawa nila. Pero mas mabuti naman yan kay Escudero na talagang tutang-tuta ni Lisa Aranita. So ito nga ngayon napaka positive na development para sa Duterte camp, Duterte team. So sila nagbibirahan na, nagsisiraan na ng gusto, kaya maganda yan para sa mga oposisyon. And I think pag dating ng 20th Congress, magkaroon ng mapolarize yung ibang mga congressman at malamang maraming sasama niyan, lalo na yung hindi nabigyan ng pundo. Kasi nalaman natin na mayroon palang hindi na-release na conditional budget, yung budget na under conditional release, insertion yan. Sinasabi ni Toby Chanco, in-insert yan din sa budget kaya ayaw daw ni President Duterte, PBBM pipirmahan. Bakit na-release yung iba? Kaya pinili mo rin kung sino yung dapat bibigyan. Kasama ka rin dyan. Kaya hindi ako maniwala na ayaw niya. Isang bagay lang ang mag-convince sa akin na ayaw mo talaga ng impeachment. Yan ang pag-utos ng Kongreso na itigil na itong impeachment VP Inday Sara. Maniniwala ako dyan kung gagawin mo yan. Yun. Kung talagang presidente ka, gagawin mo yan. At isa sa isang bagay na bibilib ako sa iyo ng gusto, kung mag-initiate ka ng isang legal move na ipapauwi mo si President Duterte. Siguro kung gagawin mo yan, pwede kang mapapatawad. Mapapatawad ka sa ibang kasalanan, pero not completely. Haharapin mo pa rin ang mga bagay na ginawa mo, mga consequences na sa ginagawa mong mga kamalian. Meron na nga nagpapile siya ng impeachment. So, hantayin lang natin yan sa 20th Congress. So, ito yung dyan sa revelations ni Toby Chanco. Nasa shock ako nung narinig ko. Kasi nung unang interview niya, hindi niya ini-explain kung paano. Pero after the interview, nakikita ko na kung ano ba talaga ang nangyayari between the two factions. Ngayon, kung sa tingin ko hindi magba-back out yun si Toby Chanco. At sinabi pa doon na si Sandro daw ang unang pumirma. Bakit daw sabihin na si PBBM ay hindi pabor sa impeachment, where in fact si Sandro ang unang pumirma? Ang sagot naman ni Chanco, hindi, na-pressure lang yan si Sandro Marcos na pumirma. Siguro na-pressure ni Martin Romualdez, ayaw nga niya sabihin, bigkasin yung pressure. Sabihin niya na may prior to her signing of the
impeachment case for VP Sara, nag-usap daw sila at may sinabi si Sandro. So definitely, na-pressure siya. Na-pressure siya ni Martin Romualdez na pumirma. Yun ang palabas nila. So ngayon, ito na, papunta na tayo doon sa impeachment. Nagyayabang itong mga prosecutor na magaling yung din daw yung pagsama ni Sil Jokno at ni De Lima dyan sa prosecution. Pero tandaan natin, itong defense team ni VP Sara, mga batikang abogado yun na halos araw-araw na sa korte naglilitigate talaga ng mga kaso. O ito mga Congressman, ilang taon na ba sila na hindi nag-practice kung may mga abogado dyan? Si De Lima, ilang taon na hindi nag-practice yan, pati si Sil Jokno. O naging ano siya, din ng Lasal Law. Pero nag-practice ba yan? Hindi. Kaya mga ngamuti yan pagdating sa totoong hearing dyan sa Senado. Maniwala kayo, napakagaling ng mga abogado, kahit medyo bata pa yung iba, pero magagaling ang abogado ni VP Inday. Abogado si VP Inday, alam niya kung sino sa circle nila talaga yung mga galing. At yun ay nag-compose ng defense team ni VP Inday Sara. So, walang ano dyan, maraming kasi hindi sigurado dyan sa kaso ng impeachment VP Sara. Pwedeng hindi matuloy. At kung matuloy man, pwedeng hindi matuloy sa 20th Congress. Pwedeng hindi yan, pigilan ang pag-file niyan. Kaya, para sa akin, malabo talaga yung impeachment case na yan. So, we're moving towards the 2028 election. Ngayon na, dapat, after this election, dapat talaga gagalaw na ang mga Pro Duterte, mga DDS, para sa election 2028 for the presidency VP Inday Sara. Dapat yun ang ano natin, target, yun ang aim ng lahat ng mga Duterte supporters. At always protektahan natin si VP Inday Sara. At yung pagpauwi kay President Duterte ang napakalaking event na dapat natin tutukan dahil medyo maraming positive na pangyayari ngayon sa The Hague. Isa na dyan yung pag-leave ni si Khan, yung talagang masigasig na prosecutor. Siya pa nga nagpunta yata dito para mag-investigate diyan sa EJK cases ni President Duterte. Napilitan siya dahil sa sexual assault case niya. So pinalive yata siya. I don't know kung babalik siya para mag-prosecute dito sa mga cases ni President Duterte. But it's a good development na ganyan nangyari. Yan naman ang sabi ni Kokman na talagang maraming beses na sila nagkaharap ni Khan dyan sa korte ng ICC. So magandang development yan. So gusto ko sanang i-discuss yung case ni Leila De Lima, pero parang masyado mahaba na itong pinag-usapan natin. Siguro after, kasi marami na rin ng mga legal luminaries na nag-discuss about that. Kasi merong ano sinasabi si Leila De Lima na hindi daw pwede appeal. Na-appeal na nga eh. Inaprubahan na nga, inappeal na Medardo Guevara. Nanalo na nga doon sa Court of Appeals, kaya pinabalik doon sa RTC sa Muntinlupa. Ano bang gagawin? Bubuksan ulit yung kaso kasi maraming ang due process nga hindi nasunod. Hindi ibig sabihin na nag-recant si Ragos, ma-acquit na kaagad. Maraming ebidensya na hindi pa dinalakay. Kailangan tatalakayin muna yung mga ebidensya. Ang daming ebidensya na nagdawit kay De Lima doon sa drug dealing. Kasi marami nagpatunay na talaga siya ay inutusan yung mga preso doon, yung mga drug lord doon na magbinta ng droga para isuporta sa kanyang kandidatura noong 2016 o 2019 kandidatsyon niya paging presidente or 2016. Ganyan ang nangyari. So, I think it's before kay Noynoy yata, kay Noynoy
term, 2016, so 2030. So, ganyan ang kaso. Hindi yan double jeopardy. Sabi ng mga abogado, tama naman yun. As a general rule, tama yan. Pero kung merong grave abuse of discretion, ibig sabihin, nagkaroon ng mistrial or mali yung decision ng judge, pwede pa rin yan ibalik sa court of RTC para ipatuloy yung pagkaroon ng scrutiny dyan, karoon ng hearing dyan sa kaso na yan. Kaya nga nung pag-recant ni Ragos, hindi yun basihan na ma-dismiss o ma-acquit si De Lima sa lahat ng mga sinampang kaso sa kanya. Napaka-weak daw na basihan yun for acquittal. Yun ang question ni Medardo Guevara. Kaya magkaroon ng hearing, buksan ulit yung kaso na yan. At kailangan, dahil si De Lima under the position of the RTC, babalik siya sa kulungan talaga. Babalik siya sa kulungan. Ngayon, nagkaroon pala ng hearing doon sa memo, anong tawag niyan, yung pinail nila na i-reconsider yung decision na ginawa ng Court of Appeals, motion for reconsideration. Pag matapos yan, sa tingin ko, hindi na yan, matuloy pa rin yan kaso na yan. Kaya talagang makulong ulit, maibalik sa detention si former Senator De Lima. Yun ang mangyari dyan. Kaya yung mga masyado kasi kayong nag-celebrate ka agad na si De Lima ganito ganyan, tingnan nyo ngayon. Kasi I think during that time si Aguirre yung DOJ. Kasi pinalabas ni Ragos na raw siya, intimidate tinitreat ni yung former DOJ secretary. Wala na ngang ilang taon na yun. Ngayon pa, ilang years na, almost 5 to 6 years na. Ngayon ka palang sabihin na natitreat yung buhay mo. Talagang walang reason na bigyan ng bigat yung recantation ni Ragos. At maraming beses rin siya nag-appear ng diyan sa I think Kongreso or Senado. During the investigation diyan sa kaso ni De Lima, yan ba na-treat? Then yung mga una niyang pag-witness, naka-video pa, may kasama pa siyang abogado. Paano ngayon yun? Hindi talagang mapuprove na under-treat ang buhay mo. Kaya bumaliktad ka, nagre-recant ka, napipilitan ka lang nung una na sabihin yung hindi mo, wala sa sarili mo freedom to say na ito ang ginawa ni De Lima. Binaliktad mo ngayon dahil noon under threat ka. Hindi mangyari yun na ganyan. Wala naman nagtitreat talaga sa iyo Kaya hindi yan bigyan ng bigat sa korte. Yan ang sabi ng mga magagaling na abogado. So ngayon, matuloy yung kaso ni De Lima, which I think talagang mag-decision na talagang guilty siya. May kasalanan siya sa mga ginawa niya. At tuluyan na siyang makulong. With the way things are going right now, magulo itong administrasyon, left and right ang problema ng administrasyon, hindi na siya maisalba niyan. Tuluyan na siyang makulong dyan. At ma-found out na guilty talaga siya sa ginawa niya. Sorry na lang. Yan ang prediction ko. Yan ang opinion ko with regard to that matter. So siguro medyo mahaba na itong episode na to. Maybe sa sunod na mga broadcast natin, we will discuss pa kung mayroong mag-crop up na bagong pangyayari, issues dito sa lipunan with regards to this matter. At itong gulo nga dito sa Kongreso, yan ang babantayan natin. Kung talagang tuluyan magkahiwalay-hiwalay itong mga tauhan ni PBBM dyan sa Kongreso. It will be divided into factions. So, thank you very much for listening to this broadcast.
At maraming salamat sa mga bagong viewers. And if you're new here in this channel and you have not yet subscribed, before leaving, kindly strike that subscribe button, and of course like this video and share, para naman ma-notify kayo anytime na meron tayong bagong broadcast. Kindly ring that notification bell para anytime kayo ay ma-notify kaagad. So yan nga, isang ano ko na you subscribe, kahit pa isa-isa lang, paki-subscribe naman doon sa mga bagong mga viewers na hindi pa nakasubscribe. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo, pag-follow nito sa channel na to, and I hope you will continue supporting this channel. Thank you very much at magandang umaga sa inyo lahat.